Totoo lang po, pumirma kayo, Risa Ontiveros, sa BICAM report kung saan nilagay nyo sa provision ng General Appropriations Act na lahat ng reserve at excess funds ng government corporations at agencies ay i-remit sa National Treasury. Kaya nakuha nila ang PhilHealth funds tsaka PDIC funds. Kaya wala po kayong karapatan umangkin ng desisyon ng Supreme Court bilang karangalan ninyo. Welcome back mga ka-defenders. So napanood dito, di ba? Isa pala si Risa Ontiveros ang pumirma sa provision ng BICAM report na anumang excess fund ng mga GOC at mga agency ay ibabalik sa National Treasury. Kaya nakuha nila yung 60 billion ng worth 89 billion ng PhilHealth at yung PDIC. Can you imagine? Di ba? Isa siya sa pumirma doon sa provision ng BICAM report. Tapos nung naglabas ng ruling ang Supreme Court about doon sa ginawa nila na labag sa batas. Di ba? Tapos siya mabubunyi. Isa siya sa nagbunyi sa ruling ng Supreme Court. Isipin mo yun. Diba? Nakuha mo magbunyi. Gayong isa ka sa gumawa para maisakatuparan yung pagkuha ng mga excess fund at mga pondo ng GOC at ng iba pang mga agency. Diba? So malamang lahat ng mga dilawan na senator pumirma doon sa BICAM report na yun, doon sa provision na kinukuha yung mga excess fund ng mga GOC at ng agency. Kaya nakuha nila yung PhilHealth. Diba? At anong ginawa ng gobyerno ng pagkakuha nila ng 60 billion na pondo ng PhilHealth? Ang sabi nila, nilagay doon sa project ng Panay-Guimaras Bridge. Diba? So nasaan napunta na yun? Diba? Doon daw nila nilagay. Yung project na yun, ulit yung sinasabi sa mga video ko, nautangan na, nagkaroon na ng pondo yun, nautangan na, galing sa Bank of Korea. Pero that year, nangutang sila, hindi na umpisahan. Pagkasunod na taon, at saka nila kinuha yung pondo ng PhilHealth. Di ba? Kita mo yung kagaguhan ng mga gobyerno natin. Di ba? Kaya kung sindikato ang gobyerno natin, ito si Risa Ontiveros, kasama ng mga pumirma, o mga karamihan sa kanila, yung mga dilawan, ay part din ng sindikato. Part din ng sindikato. Isipin mo, ang pera ng PhilHealth ay hindi ang pera ng gobyerno. Pera yan ng mga members at ng contributors. At ganoon din ang PDIC, hindi yan pera ng gobyerno. Ayan ay pera ng mga depositor. Na in case na magkaroon ng problema ang bawat bangko na member ng PDIC, ay meron silang maibabayad galing dun sa insurance. So lahat ng pondo na napunta sa PDIC ay pera yon galing sa mga depositors. So walang pakialam ang gobyerno na kunin yun dahil hindi nila pera yon. Di ba? Etong provision na to ginawa lang nila on BICAM meeting. Kasi kung ginawa yan, kasi kung tinakil yan doon sa lower house at sa Senado, malalaman agad natin yan eh. Malamang makakagawa pa tayo ng paraan para makapag-protest kung bakit nyo kukunin yung mga excess fund ng mga GOC at ng mga agency dahil wala kayong karapatan dyan. Diba? Pero anong ginawa? Doon nila ginawa yan sa BICAM meeting. Gumawa sila ng probation para makuha lang yung mga pera natin. Ganun lang kasimple yun. So saan nila ginamit ngayon yung pera ng PDIC? 100 plus billion yun. Hindi sinabi kung saan nila ginamit. Diba? So yung PhilHealth, sinabi nila kasi nagkaroon ng hearing sa Supreme Court. Pero yung pera ng PDIC na kinuha nila, hindi natin alam kung saan nila ginamit. Kaya kung sinasabi ni Congressman Erice na ang gobyerno natin ay parang sindikato, etong mga senador na to, lalong-lalo itong Risa Ontiveros na to, ay part din ng sindikato. Hindi sana magagalaw yung pondo ng PhilHealth o ng iba pang mga agency kung hindi to pumirma itong Risa Ontiveros na to sa BICAM report. Doon sa provision na ginawa nila para makuha lang yung pera ng PhilHealth at ng iba pang mga agency. Ganun lang kasimple yun. Tapos gusto pa niyang maging leader natin, gusto niya maging presidente dahil lang sa paggagawa ng mga ganyan. Can you imagine? Nung naglabas ng ruling ng Supreme Court, siya ang unang nagbunyi. Tapos malalaman natin at the end, isa pala siya sa pumirma doon sa probation na yun. Di ba? Ginagago tayong mga taong bayan. Para sa akin, sindikato talaga yung ginawa nila. Eh, hindi naman pera ng gobyerno yun eh. Pero yun ng mga mamamayan. Yun yung di ba? Nakuha pa niya magbunyi about dun sa ruling ng Supreme Court. Gayong isa pala siya sa pumirma dun sa provision. Di ba? Hindi ba nakakatawa? Diba? Parang nagmamalinis ka, gayong isa ka pala sa gumawa ng kalokohan. Part ka pala dun sa pagkuha ng mga pondo.
Di ba? Kung hindi ka pumirma, pwede kang magbunyi. Pero dahil isa ka sa gumawa ng paraan para makuha yung mga pondo ng mga GOC at ng agency at iba pang agency, part ka pa rin nila. Kung saan nila ginamit, kung kinuha nila yon, accessory ka dun sa ginawa nila. Kaya dapat, kung may pananagutan yung gobyerno, dapat pati ikaw. Lahat ng pumirma dapat may pananagutan. I hope yung mga DDS senator, sana hindi sila pumirma kasi nakakadismaya na pumayag kayo doon sa probation na kunin yung mga pondo ng GOC at ng mga agency pa. Di ba? Kasi nakakahiya yun. Hindi pera yun ng gobyerno. Pera yun ng mga taong bayan. Siya pa yung unang nagbunyi about sa ruling ng Supreme Court. Di ba? Saan ka kumukuha ng kapal na mukha? Na isa ka pala sa pumirma doon sa probation ng BICAM report. Di ba? Nakakatawa. Parang ito yun eh. Parang itong walang pagkakaiba to sa sinasabi ni Katunying na meron kang insertion. Di ba? Galit na galit pa nga yung laos na artista ng si Pinky Amador eh. Di ba? Kasi bakit daw sinasabing insertion? Hindi raw insertion yun. Yung ginawa ni Risa Ontiveros. Amendments lang daw yun. Pero si Drilon mismo ang nagsabi, insertion at ang amendments ay iisa lang. Di ba? So walang pagkakaiba din yan doon sa ginawa niyang pagpirma, doon sa probation ng BICAM report para makuha yung mga excess fund ng mga GOC at ng mga iba pang agency. Walang pagkakaiba yan dahil nung naglabas ng ruling ng Supreme Court na labag sa batas, isa siya sa nagbunyi. So akala ko naman talaga to hindi pumirma. Kaya binaliwala ko. Pero nung nalaman ko na isa pala siya sa pumirma, puta na. Saka kumukuha ng kapal na mukha para magbunyi. Di ba? Kita mo yun, nasaan yung audacity nitong babaeng to? At gusto pa maging presidente dahil lang sa ganun? Puta, pag yan naging presidente, kawawa tayong lahat. Unang-una, wala nang alam. Pangalawa, kung saan sila makikinabang, dun sila. Hindi nila kaya magsalita. Kaya kung sindikato ang gobyerno, dahil sa pagpirma nila, part din sila ng sindikato. Isipin mo, nawalan tayo ng pondo sa PhilHealth, nawalan tayo ng pondo sa PGIC. So, pag nagkaroon ng problema ang mga bangko natin, o yung mga kalusugan natin, saan natin kukunin? Sa kanila. Di ba? Binabalik nga nila yung pondo ng PhilHealth, pero saan manggagaling yung bayad? Ay, ngayon sa budget ng 2026, doon nila kukunin. Siya makuha ng kapal na mukha para magbunyi. Di ba? Gusto pa niya maging presidente. Dahil lang doon. Ito yung, wala talaga itong alam. As in, wala itong alam. Mas mabuti pa si Robin Padilla. Kahit sabihin na natin hindi siya ganun kagaling mag-English, pero mas mabuti pa si Robin Padilla kumpara dito kay Risa Ontiveros. Ibig sabihin, kaya niyang manindigan. Kahit na ano pa mangyari. Hindi ang kagaya nitong Risa Ontiveros na to. Di ba? Sinusukan nila ang Marcos noon. Pero nasaan sila ngayon? Nandun, nakasuporta sa mga Marcos. Di ba? Kasi kung hindi nakasuporta sa Marcos yan, hindi ang pipirma doon sa probation ng BICAM report. Di ba? So dahil nakasuporta sila ngayon, kasi nakikinabang sila. So si Robin, hindi yan babalimbing para lang umangat. So yan ang tatata kay Robin. Talagang napaka-loyal niyang kaibigan, napaka-loyal niyang politiko. Kaya hindi yan gagaya dito kay ano. Kaya kung ikukumpara ko kay Risa Ontiveros at kay Robin, mas pabor ako kay Robin na maging pinuno kaysa dito. Eto talaga totally walang alam to. As in, walang alam. Ang ano nito is sunod-sunod lang kung saan siya makikinabang dun siya. 'Di ba? Yung dating nilang sinusuka na si Marcos, ano na ngayon? 'Di ba? Kain-suka na sila. Dahil nakikinabang sila, himod-pet na. Kaya ang ginagawa nila. So kung talagang kontra ka, 'di ba? Manindigan ka sa prinsipyo pinaglalaban mo. Unang-una hindi ka pipirma doon sa BICAM report. Doon sa probation na kinukuha yung pondo kasi alam mong hindi yan tama. 'Di ba? So bakit ka pumirma? Kasi suportado mo na yung dati mong sinusuka. Ganun lang kasimple yun. Kaya kung ako tatanungin, kung sino mas magiging mabuting leader, if ever na Robin to Risa Ontiveros, kay Robin na lang ako. Kasi eto si Risa Ontiveros, wala talagang alam. At si Robin may prinsipyo at paninindigan. Yun ang pinakailangan natin politiko.